Thank you, Brother Eric, sa ating morning devotion. Good morning po, mga kapatid. Good morning po. Blessed Lord's Day sa atin. Ngayon ay araw ng Easter Sunday, no, sa mga Roman Catholic, and we also believe that it is Easter Sunday, but every Lord's Day po sa atin ang muling pagkabuhay. Kaya we celebrate every Lord's Day yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. So, but isang way to introduce sa kanila yung gospel at tamang pagkakaintindi ng resurrection. So, tayo ay magtutuloy sa ating pag-aaral sa ating Sunday School, but before that, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Father, we thank you sa umagang ito. Salamat po sa inyong bagong awa sa araw-araw. Salamat po dahil meron muli kaming pagkakataon na itong araw na ito ay tunay po, Panginoon, na araw kung saan ang inyong iglesia ay nagdiriwang upang ipagdiwang ang pagkabuhay muli ng aming Panginoong Hesus mula sa mga patay. We thank you, Lord, dahil ikaw ay hindi na natiling patay at ikaw ay nag-resurrect. And sabi ni Pablo, kung ikaw ay hindi na nabuhay muli, ay kami ang mga miserableng tao sa mundong ito. But because ikaw ay nag-resurrect, Lord, kami ang kagaya mo, ay tagumpay din kami, Panginoon. Kaya naman, as we celebrate this day, as we celebrate your victory against sin and death, may you give us a joyful heart and a humble heart na sumasamba kami sa iyo, nagpupuri kami sa iyo na ikaw na dakila sa lahat, Panginoon, na even ang pinakang kalaban ng tao, ang kamatayan at ang kasalanan, ay iyo pong pinagtagumpayan. Nawa, tunay po, Panginoon, na sa umagang ito, i-enlighten nyo ang aming mga puso't isip upang sa mga salita mo na siyang may papahayag sa pulpitong ito, ay magkaroon ito ng tumimo ito sa aming mga puso at aming mga isip upang sa aming pamumuhay ay maging guidance namin ito, maging pagkain ng aming mga kaluluwa ito upang nang sa gayon ay malugod ka namin sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, we ask na patawarin nyo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, and sa umagang ito, sa pagsamba namin, ay ang kabanalan at ang katuwiran lamang ng Panginoong Hesus ang siyang maging makita niyo po sa amin. Lord, pangunahan niyo kami sa aming pag-aaral. Ikaw ang maging sentro. Ang pangalan mo lamang ang maitanghal. Wala na pong iba. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito'y aking dalangin. Amen. Okay, so again, welcome sa ating Sunday School kung saan pinag-aaralan natin ang libro ni Tabiti Anyabwili na may pamagat na What is a Healthy Church Member. So, nakaraan, nakita na natin yung unang marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia at yun yung tinatawag natin na expositional listener. So, ang isang malusog na marka, isang marka ng isang malusog na miyembro ay meron siyang ganitong klase ng pakikinig. Hindi lang siya basta-basta nakikinig, kung hindi expositional siya na listener. Ibig sabihin, meron siyang anticipation, attention, and meron din siyang application sa lahat ng kanyang pakikinig, no? So, yan yung ating unang nakita. And pangalawa na marka, tanong ko pala, no, nasisiyasat nyo na ba yung mga sarili, yung ating mga sarili, ganito ba ako makinig sa mga tumatayo sa pulpit? I hope and pray na hindi natin isa sa hindi marka ng pagiging expositional listener is yung, alam mo yun, na kapag binabase mo yung pakikinig mo sa kung sino yung tumatayo sa pulpito. Well, totoo yun, especially in terms of testimony ng tao na yun, dahil alam naman natin na apektado talaga yung mga tumatayo pagdating sa kanilang pamumuhay. Pero kung tapat yung pangangaral, huwag mong takpan yung tenga mo kahit sino pa yung nagtuturo para makinig ng salita ng Panginoon. So, isa yan sa mga tinitingnan natin. Pangalawang marka ng isang malusog na miyembro ay ito. A healthy church member is a biblical theologian. So, ito yung ating nakita ng mga
I think isang buwan natin itong pinag-aralan, itong ikalawang marka na ito, na pinakita natin dito yung katotohanan na ang bawat mananampalataya is need mag-aral, maging biblical theologian. Kailangan saturated siya ng scripture. Bakit ka naniniwala, bakit ka sumasamba, lahat ay saturated dapat, guided dapat siya ng salita ng Panginoon. At nakita natin doon na ang theologian, ang pagiging isang theologian ay hindi lang ito tumutukoy sa pagtuturo sa mga seminary, sa mga Bible study, o sa mga kung ano-ano pa, kagaya ng mga tumatayo sa pulpit na ito. Ang pagiging theologian is nakita natin na is trabaho at responsibilidad ng lahat ng mga mananampalataya. Kailangan nilang lumago sa salita ng Panginoon, kung saan yun yung magiging paraan nila sa kanilang pamumuhay. So hindi pwede na tatalikuran lang natin, papabayaan lang natin yung doktrina, magsama-sama na lang tayo dito, basta sumasamba tayo, okay na yun. No, kailangan laging may substance. Bakit? Ano yung basihan nyo at nagtitipon kayo? At ano yung inyong binabatayan ng pananampalataya ninyo? Baga, ano yung paniniwala ninyo? And that is doctrine. Kaya nga si R.C. Sproul, meron siyang libro na everyone is a theologian. So kung Lord willing, pag meron tayong nakitang ganung book, ay mabili agad natin yon para may mabasa tayo. And nabasa ko yun, very systematic yung kanyang approach doon. So, yan yung ating nakita. Now, the question again, are you a biblical theologian? Bilang isang miyembro, ikaw ba isang teologo ng salita ng Panginoon? Ikaw ba ay talagang nagnanais na mas lumalim pa sa salita ng Panginoon? O wala ka ng pakialam, basta umupo ka dyan, or else sa buhay mo, hindi mo na pinapahalagahan yung pagbabasa ng scripture at yung pagbabasa ng mga theological books na magbibigay sa iyo ng nourishment. No? So, I hope and pray na yung ikalawang marka na yan ay talagang nahamon tayo, natuto tayo, at nagkaroon ito ng impact sa ating mga buhay. So, ngayong umaga, titignan naman natin yung ikatlong marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Ano ba yung ikatlong marka na sinabi ni Anya Billy Tabiti? Ay ito. Ang ikatlong marka ay ito. A healthy church member is a gospel saturated. Umaga, yung buhay niya is pinangungunahan, punong-puno ng ebanghelyo. So marami tayong matututunan sa umagang ito pagdating dyan. Now, take note that the greatest need of the world is the gospel. Ang pinakang kailangan ng sanlibutan, walang iba kung hindi ang ebanghelyo. Why? Because kung walang gospel ang isang tao, wala siyang maayos na relasyon sa Diyos. Ang relasyon ng tao sa Diyos, kagaya nga ng ating napag-aralan sa Galatians, is not automatically father and son. In fact, magkaaway pa nga. Yan ang sabi ng scripture. So yung gospel, yun yung kailangan ng tao. Dahil yung galit ng Diyos, nananatili yan sa tao kapag wala yung ebanghelyo. Kumbaga, ang paliwanag ng scripture dyan, nananahan sa'yo yung puot ng Diyos. Pagising mo, galit kang Diyos sa'yo. Just imagine, ganyan ang buhay ng isang taong walang ebanghelyo. God's wrath remain on men, women, and children. Sabi ng 1 Thessalonians, sa 2 Thessalonians, makikita natin yung prinsipyo na ito. Sabi diyan, those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ will suffer the punishment of eternal destruction. Ang sino man daw na walang totoong relasyon o hindi nagpo-possess ng gospel, ang sabi ng 2 Thessalonians ay mag-aharap sa parusa ng Diyos. And take note, yung word na ginamit dito is suffer. Paghihirap talaga yan. Kumbaga yung mga tao na walang totoong relasyon kay Kristo, haharap sila ng punishment of eternal destruction. No, that's the common idea ng marami pag usapin ng gospel, lalo sa loob ng church. Pero alam nyo ba na
Ang gospel, hindi lang siya kailangan ng mga hindi mananampalataya. In fact, vital din ito, crucial din ito para sa mga mananampalataya. And ito yung kailangan din ng iglesia. Pansinin natin yung sinabi ni Tabitha Nyabwili sa kanyang libro. Sabi niya, the gospel is not only news for a perishing world. It is the message that forms, sustains, and animates the church. The gospel distinguishes the church from the world, defines her message and mission in the world, and steels her people against the fiery darts of the evil one and the false allurements of sin. Dagdag pa niya, the gospel is absolutely vital to a vibrant, joyous, persevering, hopeful, and healthy Christian and Christian church. So essential is the gospel to the Christian life that we need to be saturated in order to be healthy church members. So sinabi ni Tabitha Nyabwili sa kanyang libro, yung gospel, hindi lang siya para sa mga unbelievers. Yan ang tingin natin. Di ba? Minsan kapag nakakapakinig tayo ng pangangaral ng Ebanghelyo, what's the topic ng message? Sasabihin ng preacher, gospel. Madalas ang mga professing Christians, so ang church, ang gagawin agad nila, para yan sa mga unbelievers. Para lang yan sa mga unbelievers. Well, totoo, kailangan ng unbelievers yung mga yon. Pero tandaan natin na ang gospel, kailangan din ito ng iglesia. Kailangan ito ng iglesia in order for the church to grow, to sustain. And ito yung nagdi-distinguish ng church, ay ng kaibahan ng church at ng mga hindi mananampalataya. Sabi niya dyan, the gospel is absolutely vital. Kailangan siya ng iglesia. Kaya nga, sa mga susunod nating pag-aaral, I believe mahahapyawan natin dito kung bakit kailangan sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, every time na may magpipreach, the gospel must be present. Hindi pwedeng absent ang gospel. But alam niyo ang problema ay ito. Ang problem, maraming mga Kristiyano ngayon ay hindi lubos na nauunawaan ng gospel. And at the same time, hindi nila talaga ganong naiintindihan yung mga implications nito. Ibig sabihin, marami mga church people, Sunday by Sunday, umaattend sila, pero hindi pala talaga nila ganong naiintindihan yung ganda, yung lawak, yung linaw, at yung yaman ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan natin yung sinabi ni Jerry Bridges sa kanyang libro na The Gospel of Real Life. Sabi ni Jerry Bridges, the reality of present-day Christendom is that most professing Christians actually know very little of the gospel, let alone understand its implications for their day-to-day lives. My perception is that most of them know just enough gospel to get inside the door of the kingdom. They know nothing of the unsearchable riches of Christ. So marami daw, sabi ni Bridges, mga professing Christians ngayon na napakababaw ang onte ng pagkakaalam nila pagdating sa gospel. To the point na yung kanilang pagkakaintindi lang sa gospel ay parang ticket lang papunta ng langit. Alam mo yun, parang nakapag-book lang siya ng ticket niya, then okay na yun. May ticket naman na ako para makapasok ng langit. Hindi ko na kailangan pang alamin ano pa yung mga nakapaloob sa gospel, ano pa yung mga tinuturo dito. So, marami ang hindi alam kung gaano kayaman at pinagpala ang taong nagpoposes ng gospel. Maraming ganyan. Let me give you an illustration. No? Galing ito kay Jerry Bridges. Sabi ni Jerry Bridges, some years ago, our pastor told an unusual story about a southern plantation owner who left a $50,000 inheritance to a former slave who had served him faithfully all his life. So yung isang plantation owner daw, nagbigay siya ng
ng $50,000 doon sa kanyang slave na nagtrabaho sa kanya ng napakahabang panahon. And kung i-convert mo yan, sa panahon natin ngayon, umaabot yan ng halos $22,000 o 22 million pesos pala. Mahigit pa doon, 20 million pesos. Now, nung may lawyer na, ang ginawa ng lawyer ay pinuntahan niya ngayon yung slave. At sinabi niya dun sa slave na meron siyang pera na kaya niyang i-withdraw na hanggang $50,000. And alam niyo kung anong reply nung slave na yon? Sabi nung slave na yon, sabi niya, "Sir, do you think I can have 50 cents to buy a sack of cornmeal?" So, ibig sabihin, dahil hindi niya pa nahahawakan yung $50,000 na yon, hindi niya nauunawaan kung gaano kalaki yung pera na yon. Ang tingin niya lang is 50 cents. Pambili lang daw ng cornmeal niya. So, yung illustration na yon, nagpapakita yun ng maraming mga mananampalataya ngayon. Ibig sabihin, marami ang hindi nakakaalam kung gaano kayaman yung gospel. Dahil hindi nila inaalam, or else, hindi talaga nila alam yung yaman ng gospel. Pero ito yung hamon ni Pablo. Maririnig natin ito sa bibig ni Pablo sa Ephesian Church. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 8, sabi niya, "And to me, who am I less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles." Ano sabi niya? "The unsearchable riches of Christ." Hindi daw hindi mo marurok, hindi mo ma-comprehend na fully yung riches ng gospel o ni Christ. So yan yung sinasabi ni Apostle Pablo. But sabi ko nga, hindi tumutukoy ito sa yaman financially. Don't take it wrong na kapag sinabing unsearchable riches, madalas ginagamit yan ng mga prosperity preachers para ipangaral yung, tingnan nyo, kailangan unsearchable riches, mayaman dapat, mayaman kasi ang Diyos, dapat lahat ng mga sumusunod sa Kanya ay mayayaman. So, ganyan sila mag-interpret ng text. Pero ang tinutukoy dito ni Pablo, hindi po yan tumutukoy sa financial wealth. Yan ay tumutukoy sa glorious truths of the gospel. Kung gaano kayaman yung pinanghahawakan at pinapangaral nating mabuting balita. But, gaya nga nasabi ko, marami sa mga mananampalataya ngayon, hindi alam at hindi ito naiintindihan yung yaman ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Now, let me give you, sa umagang ito, magbibigay lang ako ng ilang mga halimbawa kung papaano ang gospel ay nagbibigay ng kalaguan sa pamumuhay ng isang mananampalataya. So Lord willing, sa mga susunod nating pag-aaral is mas magiging specific tayo. Ano ba tong gospel na to? Paano ba dapat talaga intindihin yung gospel? At ano yung mga implications ito sa ating mga implications niyan? Now, meron lang akong 2 libro na titignan natin sa umagang ito na common sa atin and very familiar, pero punong-puno ito ng gospel. Unang-una dito is yung Book of Romans. So, Book of Romans, alam natin, ang Book of Romans ay ito yung record ni Apostle Pablo kung paano niyang pinresent yung gospel systematically. Kung babasahin mo yung Book of Romans, sa chapter 1 hanggang chapter 11, punong-puno yun ng pagpe-present ni Pablo kung gaano katindi yung gospel. From idolatry, binigay niya doon yung yaman, ay yung pagiging makasalanan ng tao sa chapter 3. And then pagdating ng chapter 5, binigay niya doon yung therefore, we are justified by faith, hanggang sa chapter 11. And then yung chapter 12 to chapter 16 ng Romans, makikita natin doon yung practical na implications o practical applications nung mga katotohanan na binigay ni Pablo from chapter 1 to chapter 11 ng Book of Romans. So sinasabi nito sa atin kung paano dapat mabuhay ang isang taong inaring ganap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga
Yung first verses ng chapter 12, mababasa natin doon kung paano sinamarize ni Paul yung dapat maging buhay ng mga mananampalataya sa Romans. Sabi ni Pablo doon ay ito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, pinapakita dito ni Pablo that because of God's grace o God's mercy in giving His Son as a sacrifice to save us from His wrath and to give us eternal life, Paul appeals to believers to present themselves and not animals as living sacrifices for God's service. So, sinandal ni Paul yung kanyang hamon na i-present yung kanilang mga buhay sa katotohanan ng gospel. Bakit? Si Christ nga, binigay niya yung kanyang buhay, di ba? And that's gospel. Ikaw din, na nakinabang dun sa binigay ni Christ, sa buhay ni Christ, dapat mo rin ibigay yung buhay mo bilang living sacrifice, holy and acceptable before God. So pansinin niyo si Paul, no? Hindi niya basta inutusan itong mga taong ito na mag-offer kayo ng mga buhay ninyo. Laging merong batayan. Bakit nyo kailangan i-offer ang buhay nyo? Well, because of the gospel. And dito natin makikita na sa mga talata rin dito na binigyan din tayo ni Pablo ng babala na ang mga Kristiyano ay huwag mamuhay ayon sa pag-uugali at kaugalian ng mundo. Hindi pwede. Ang magdi-distinguish talaga kung tunay kang mananampalataya is makikita yan kung ikaw ay namumuhay nang naayon doon sa iyong pinananampalatayanan. So, laging may bunga, no? Kung hindi, dapat makikita sa iyo yung buhay na binago sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At saan yun makikita? Sabi ng text natin kanina, by renewing your mind. Sa pagbabago ng isip. Kung dati, ang laman ng isip mo is puro kasalanan, na ikaw ngayon ay mananampalataya na, dapat yan ay nabago na. Hindi na yan kagaya dati nang ikaw ay hindi pa mananampalataya. And the rest ng sulat ni Pablo ay nagpapakita lang din doon kung paano dapat tayo mag-response sa chapter 12 to 16 sa gospel na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. That's the book of Romans. Very concise, pero alam natin na napakayaman ng librong ito. Now, the second book na gusto kong ibigay is yung book of 1 Corinthians. Now, dito, ito yung pinaka, medyo, bibigyan natin ito ng focus sa umagang ito. Sa sulat na ito ni Pablo, makikita natin dito yung advice ni Paul, laging yung mga prinsipyo na binibigay ni Pablo, rooted sa gospel. Ibig sabihin, lahat ng may problema, sasagutin nyo ni Pablo na nakasandal sa Ebanghelyo. Ganun si Paul, pag ina-address niya itong Corinthian church, hindi siya nag-a-address sa kanila, nagsasaway ng hindi nakasandal sa gospel. Laging nakasandal sa gospel. So, let me give you ilang mga examples dyan. Halimbawa dito is, nung sinaway ni Pablo, nung nag-dealt si Pablo sa problema ng divisions sa loob ng Corinthian church. Diba, itong church na ito, nagkaroon ng problema, nagdi-divide sila. At yung division nila, ang matindi pa doon, nakabase sa kung sino yung nagbaptize sa kanila. Just imagine, no? Kumbaga parang nagkakaroon ng pagalingan kung sino yung nagbaptize sa kanila, yung baptizer nila. Ako, binaptize ako ni ano, ako, si ano yung nagbaptize sa akin? Wala ka, mas matindi yung sa akin kasi ang nagbaptize sa akin, si Pablo. Kaya sabi ni Paul, ito yung sinabi niya dyan sa 1 Corinthians chapter 1, verses 14 to 17. Sabi ni Pablo, I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius. So no one can say that you were baptized in my name. Yes, I also baptized the household of Stephanas. Beyond that, I don't remember if I baptized anyone else. Then sabi niya sa verse 17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel,
not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ will be emptied of its power. So, maging si Pablo, dahil sa kanilang pagtatalo-talo, sinabi niya na, nagpapasalamat ako kasi ilan lang yung nabaptize ko sa inyo. Kasi marahil, baka pwedeng gamitin din ng mga Christian believers to na, yun nga, mas elite ako sa'yo. Kasi mas elite yung nagbaptize sa akin. Kaya minsan may mga ganyan maririnig ka. Sino nagbaptize sa'yo? Ay, si Pastor matindi yun. Kaya pagdating sa baptism, parang mas makapangyarihan yung baptism niya kaysa sa iba na ang nagbaptize is maaaring bagong pastor pa lang o ilang hindi ganun ka kilalang pastor. So, nakikita natin ngayon, yung sinuway sila ni Pablo, ano sinabi ni Paul sa verse 17? Ang naging solution ni Pablo ay ang naging solution ni Pablo is that yung kanilang problema, binalik niya pa rin sa gospel. Paul's solution is to remind them of the gospel. Yun yung sinabi niya sa verse 17 na nakita natin. At yung kapangyarihan ng ebanghelyo na mababasa natin sa verses 18 to 25 ng chapter 1. And he also reminds them, pagdating sa kanilang paghahati-hati, that, na how the gospel came to them. Diyan makikita yan sa verse 26 to 29 ng chapter 1. And as a result of this, nung sinabi ni Pablo na ito yung gospel, at nung dinala ito sa inyo, ganito ito dumating, ang sabi dyan, ang magiging response nila at magiging result dapat nun, hindi sila magyayabang sa kanilang mga sarili. Or hindi sila magyayabang sa tao. Kung hindi, ang kanilang ipagyayabang ay walang iba, kung hindi ang Diyos lamang. Ang Panginoong Jesucristo. Yan yung sabi ni Pablo dyan. Ang sabi niya dyan, it is because of Him that you are in Christ Jesus, was become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boast in the Lord. So, nagyayabangan kayo. So, ginawa ni Pablo, balik kayo sa gospel. Na walang ibang dapat na itinataas at pinagyayabang kung hindi si Kristo na siyang namatay para sa inyo. Sabi ng notes na nakuha ko sa aking subject na 1 Corinthians, sabi niya, Paul's arguments against disunity all focus on Jesus Christ, and it needs to be said uncompromisingly that both then in Corinth and generally today, division and disunity arise because the eyes of Christians are elsewhere than on Jesus Christ. These arguments revolve around the fullness of Christ, the cross of Christ, and the lordship of Christ. So, wala palang ibang paraan para yung division sa loob ng church ay makonect o makorek. Walang iba kung hindi ang gospel. Walang iba kung hindi ang church. Dapat laging mag-focus sila kay Christ. Kung may pagtatalo-talo, may pagyayabangan, may division sa loob ng church, dyan papasok yung ganda ng ebanghelyo. So, imagine mo, kapag ang church, kinokorek nila ang ganitong sitwasyon sa sarili nilang paraan at hindi dahil sa gospel, walang pag-asa na makorek at magkaroon ng unity sa loob ng iglesia. May mga sari-sariling tawag dito, mga prinsipyo. Pero kung magtutugma sila sa prinsipyo ng gospel, I believe magkakaroon yan ng harmonize. Now, punta tayo sa pangalawang pinakita dyan sa 1 Corinthians, nung in-address naman ni Pablo yung sexual immorality. No, makikita natin yan sa chapter 5 verses 1 to 13. Ang ginawa ni Paul, niremind niya itong church na ito that believers have been made new by the sacrifice of Christ and that they should live accordingly. So, balik na naman si Paul sa gospel. Hindi na kayo dapat namumuhay dyan, sabi ni Paul. Bakit? Kasi nga, tinransform na kayo. Bagong nilalang na kayo. Hindi na kayo dapat namumuhay diyan sa mga sexual immorality na yan. Sabi ni Paul, sa chapter 5 verses 6 to 8, sabi ni Pablo, sabi diyan, your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. So, ito kasi yung sitwasyon dyan. May problema ng sexual immorality na kailangan i-correct sa loob ng church. At sinabi ni Pablo, di nyo ba alam na
ang isang unleaven ay pwedeng makapinsala sa iba pa. Kumbaga parang sinasabi ni Pablo, hindi nyo ba alam na yung maliit na kasalanan na yan sa loob ng church, kapag hindi nyo yan in-address, is lalaki yan. At maapektuhan yan yung buong iglesia. Pero sa paano niya kinorek yun? Pansinin niyo sa verse 7. Sabi niya dyan, wala pala yung verse 7 dyan. Sabi niya dyan, cleanse out the old leaven that you may be in new lump as you really are unleavened. Then, for Christ, gospel, our Passover lamb has been sacrificed. So, binalik niya pa rin sila sa gospel. So, si Christ, namatay na siya. Siya na yung ating Passover lamb. Naging sakripisyo na siya. So, dapat, sabi niya, let us therefore celebrate the festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So, hindi na dapat kayo namumuhay sa sexual immorality, sabi ni Paul. Kasi nga, si Christ, namatay na siya para sa inyo. And yung gospel, ginawa na niya kayong bagong nilalang. So, kinorek niya itong mga taong ito na may ganitong klaseng problema, itong church na ito, walang iba pa rin kung hindi ang gospel, no? So, pangatlo, na makikita natin sa sa Corinthians is nung itong mga taong ito, dahil nga sa problematic na sila, ang nangyari sa chapter 6 verses 1 to 11, makikita natin doon na sila nagdedemandahan na. Isipin nyo yung church na to, no, kung gaano kasait sa ulo, kung ikaw ang pastor nito, talagang gabi-gabi kang may salon pa sa buo mong katawan. Just imagine, sila dahil sa problema sa loob ng church, nagdedemandahan na sila. Dahil concern si Paul, hindi lang naman sa kanila, kung hindi yung pagiging mga witnesses nila sa gospel. Apektado yung gospel, di ba? Kasi dahil kayo nga, di ba naririnig natin yan? Paano ako sasama dyan sa church na yan? Kung kayo nga, nagtatalo-talo dyan. Maririnig natin yan sa mga nasa labas na tao, na mga hindi alam yung konteksto sa loob ng church. And pag ganito yung nangyayari, ang naapektuhan nito is walang iba kung hindi yung gospel. Ganyan ba yung gospel nyo? Na sinasabi nyo na pinatawad kayo ng Diyos, na nagmamahalan kayo? Ba't ganyan? Nagdedemandahan kayo. May mga sumon na ipapadala sa bahay ng mga miyembro. Si Brother Clark, pinapatawag ka po sa barangay dahil may reklamo si Brother Eric sa'yo. Hindi ka daw nagbayad ng utang. Pero alam nyo kung anong ginawa ni Pablo? Ang naging solusyon ni Pablo dito is this. His solution was to urge them to give up their rights out of love for others, as Christ did. Ang tindi ni Paul, ang ginawa niya, imbis na parang ang gawin niya, rational na pagpunta, sige punta tayo ng court, tignan natin kung sinong tama, sinong mali. Ang sinabi ni Paul, no! Hindi ba pwede na magparaya ang iba sa inyo? Kagaya naman ng ginawa ni Kristo na pagsasakripisyo sa inyo? Hindi ba pwede na kapatid mo yan, di ba? Pareho kayo ng gospel na dala-dala niya, di ba? So, hindi ba pwede na patawarin mo na lang siya at magkaayos kayong dalawa, kagaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos? Nung makita niyo si Paul, lagi niyang ibabalik sa gospel. Yan yung sinabi niya dyan. Sabi niya, why not rather suffer wrong? Di ka na lang, hayaan mo na lang magparaya ka. Why not rather be defrauded? Hayaan mo na lang na maagrabyado ka for the sake ng ibanghelyo na dala-dala niyo. Pareho kayo ng gospel eh. Kaysa naman mapatunayan mo na ikaw yung tama at yung kapatid mo mali, why not magpakumbaba kayo pareho? At itama nyo yan sa pamamagitan ng gospel. So, ganun din. Pag i-correct natin yung mga ganyang pagtatalo-talo, hindi na natin kailangan pang lumabas sa loob ng church at dalhin yan sa mga alam natin na makakasira ng testimony ng gospel. Doon pa lang sa loob ng church, balik lagi sa gospel. Ano bang ginawa ni Christ? Yung laki ng utang mo di ba? Laki ng utang mong kasalanan kay Christ, pero pinatawad ka niya. Yung kapatid mo na nagawan ka ng mali, na willing naman to submit at maghingi ng tawad, bakit ayaw mong patawarin? Baka dahil sa pride. So, ang kailangan mo is remind mo yung sarili mo na ako nga pinatawad sa aking mga
kasalanan. Ano pang apat? Sabi ni Pastor Juren dito, is this: Paul's deep reflection on death of Christ for sinners has taught him that Christian love is sacrificial. Yan talagang Kristiyano. Yan ang buhay ng isang mananampalataya. Dahil sa naranasan niya kay Christ, na sakripisyo na ginawa ni Christ, siya rin ay mamumuhay ng may sakripisyong pamumuhay. Sige, kapatid ko naman yan para kay Kristo na aking pinaglilingkuran. Now, punta tayo sa pang-apat. Nung nagbigay naman ng advice si Pablo sa pagpapakasal. So dito kasi may problema pa rin sa kinakaharap itong Galatian church, na kung saan parang tinitignan nila na pag wala kang asawa, parang mahina ka sa lipunan, kumbaga hindi ka ganun ka useful. And while at the same time, dahil din sa pagkakaroon ng yung problema na yung anak nakikisiping sa asawa ng kanyang tatay, yung mga ganyang problema. So, may problema sa marriage. So, ang ginawa ni Pablo is niremind sila kung paano sila tinanggap ni Kristo at kung paano sila inaring ganap ni Christ sa pamamagitan ng Ebanghelyo. And in-encourage ni Pablo yung mga unmarried na tao dito sa loob ng iglesia na to, na manatili silang single kung talagang hindi sila makakapag-asawa, at i-devote nila yung sarili nila sa paglilingkod kay Christ. Why? Because of the gospel. Because of the gospel, kaya niya hinamon yung mga tao na ito. Sabi niya sa chapter 7 verses 32 to 35, sabi niya, I want you to be free from anxieties. That unmarried man is anxious about the things of the Lord, how to please the Lord. But the married man is anxious about worldly things, how to please his wife, and his interests are divided. And the unmarried or betrothed woman is anxious about the things of the Lord, how to be holy in body and spirit. But sabi niya, but the married woman is anxious about worldly things, how to please her husband. I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord. So, dito, pinakita ni Pablo na kung paano i-correct yung mga ganitong bagay, balik pa rin siya sa gospel. Gospel pa rin talaga yung mag-unite kapag may mga ganitong problema sa loob ng iglesia. May asawa ka, then so be it. And maglingkod kayong magkasama ng asawang to, devote nyo yung sarili nyo para sa Panginoon na siyang nagligtas sa inyo. And then, sabi niya sa mga hindi nakapag-asawa, huwag kayong anxious. Alisin nyo yung pag-aalala ninyo. Maglingkod ka. I-devote mo yung sarili mo sa Panginoon dahil ikaw ay kaisa na ni Kristo. So, nakikita natin, so, lahat ay ibabalik ni Pablo. Lahat ay nasasagot ng gospel. And last but not the least, itong pang-5 is, nung in-address ni Pablo yung usapin sa mga pagkain na inihahandog sa mga idols o sa mga festivals, no? So, ginawa ni Pablo, inaavoid niya yung pagkakaroon ng maling pagkakaunawa dito, na lahat ay pagka inalay ba sa idols, kailangan pang kainin o hindi. So, ang usapin dito, lumaglag ito sa usapin ng Christian liberty. Pero sinagot sila ni Pablo sa pamamagitan ng anong ginawa niya? Pinakilala niya, niremind nila kung sino si Christ. Sabi ni Pablo, like Christ, they are to be governed by sacrificial love in all their relationship. So, again, dahil nga sa usapin ng Christian liberty, marami mga professing Christian, ang mga Christians dito sa loob na ito, ay wala silang pakialam sa iba kung ma-offend nila yon. Hindi, okay lang sa amin, kakain kami ng mga pagkain sa idols. Kahit na may mga weaker brethren sila doon, na hindi alam yung katuruan pa ng Christian liberty na sinasabi ni Paul, kaya ang ginawa ni Pablo, binalik sila na lagi mong tandaan na ang pamumuhay bilang Kristiyano is sacrificial yan dahil sa ginawa ni Christ. So kung gagawa ka, make sure na out of love, lahat ng gagawin mo for the sake of the unity of the church. So, anong matututunan natin dito? Anong makikita natin dito sa ating mga napag-usapan? Ating lesson, and ang challenge na rin, in all of the above na na-mention,
What we clearly see is the role of the gospel in the life of a believer. What this tells us is that if we are to be healthy church members, ay sorry, hindi ko pala na-edit. From what we've mentioned, we can see how important the gospel is for believers. This tells us in that if we are to be healthy church members, we must be gospel saturated. So nakita natin, very problematic yung Corinthian church and even the Romans, sa Book of Romans. Pero pinapakita doon kung paano si Paul, lahat ng sinagot niya is rooted sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, ang hamon sa atin nun, kung ganoon ka-importante yung gospel sa buhay ng isang Kristiyano at sa loob ng iglesia, tayo din dapat ay magkaroon ng hamon sa ating mga sarili na mapuno yung ating mga buhay ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Are you a gospel-saturated member of a local church? Yung pamumuhay mo ba is talagang governed ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? So, dito pa lang, makikita na natin na ang gospel ay hindi lang siya para sa mga unbeliever, kung hindi para rin siya sa mga Kristiyano, para sila ay makapamuhay ng maayos at tama sa harapan ng Panginoon. Any question po sa umagang ito sa ating napag-usapan na ikatlong marka ng malusog na miyembro ng iglesia? And Lord willing, ay pag-aaralan natin kung specifically kung ano-ano ba, paano ba ako magiging isang gospel-saturated member. Any question? Yes, sige po. Morning to everybody. Hindi po ako pinag-expression ng maraming salamat Brother Dan sa napakagandang topic natin sa mga ito. Healthy church member is the gospel saturated. Tinitanong ko, hindi po mawawala sa church na magkaroon ng problema at nangyari ko sa atin. And ang isang membro, kapag hindi siya gospel saturated, talagang napakailan. Dapat alam natin kung paano ito pagiging sa ating buhay. Kasi nangyayari talaga at mangyayari pa. Subalit, sabi na ng salita ng Diyos, kung ano ba natin dapat patawarin ng ating mga kapatid kapag nagkasama ka sa atin. Diba sabi sa 70 times 7. So, di ba napakarami nun? 7 times 7 is 49. So, how much yun? 70 times 7. So, ganun kalawak yung dapat nakapatawaran ng isang Kristiyano para patawarin niya yung isang kapatid na nagkasama. Pero minsan, dahil sa pride, umihira sa bawang isa o sa isang Kristiyano. Hindi, ako rin kasi, hindi napapansin. Basta, kasalanan mo yan, di ba? Nagkasala ka sa akin. Pinumakaw mo, dahil mga kanina. Nung makakarapat ba yan? Sa tamang date kasi sabi mo. Pero, iba tayo eh. Binago tayo ng Kristo eh. Tayo bago nilalang sa mga nasa puso mo yung love. Mas mataas yun eh. Kesa sa galit ng umiilan. So, talagang napakaganda ng gospel sa actually. Malalim yung ating aral tungkol sa Ebanghelyo na kapag pinagalang sitwasyon, ang mahal mo, kaya yan agad pag bumalik. Kasi minsan, may tayo na gano'n Sunday, parating ka, uy, kapatid. Sinanay ano mo eh, ba? Pero, kapag nanalahan ka, Lord, hindi mo yan, ang heart full of love, di ba? Kasi, iba na tayo eh, binago na tayo ng Kristo, kaya dapat hindi na gano'n. Hindi na dapat gano'n ang nangyari sa church natin para lumago tayo. Thank you po. Yes, yeah, thank you po.
Salamat po sa ating lesson for today. Salamat din po sa encouragement from Mr. Leonard. Ang question ko po is tungkol po dun sa Moravian Church. Meron po certain situation doon na problema ng mga kagaya po sa bagay nyo, ng mga kapatiran na nagiliman lahat sila sa isa't isa. Ang tanong ko, meron ba yung limitasyon? Kasi yung katulad ng bigay nyo, for example, na example kanina, yung hindi magbabayad ng utang, halimbawa, medyo mababaw yun. Paano pag dumating na doon sa mas malalim o mas malalim na kasalanan ng bawat membro? For example, adultery, yung kapatid niya sa pananampalataya ay nagkaroon ng relasyon sa kanyang asawa or higit pa doon, pasok pa rin ba yung encouragement na babalik sa gospel or pwede nang isampa doon sa mas supported kung saan ay titimbangin yung posible yung nag-asalan. At pinakatanong is, may limitasyon ba yun or wala? Salamat. Well, thank you po, Deacon Paul. So, yung question na yan, very tough. Mahirap siya, no? Lalo pagdating sa loob ng usapin ng iglesia. Pero, syempre, una sa lahat, kung ganun yung nangyari, actionan yun ng iglesia na kung saan dahil ang usapin na doon is sexual immorality, papasok na yun sa discipline na meron ng sa loob ng iglesia. Well, kung usapin naman na lalagpas doon at magkakaroon ng demandahan, well, ino-honor pa rin naman natin yung government, yung law, na kung saan sa 1 Corinthians 13, kung saan binigay doon na even the Lord, binigay niya ng authority, yung government, nasama yun ng Panginoon. I don't see kung anong pwedeng maging response kung ganun yung mangyayari, kung itutuloy ba sa demandahan o hindi. Kung sa pag-uusap sa loob ng church ay hindi yun maayos. So, syempre, uunahin pa rin naman kung ano yung sinabi ng scripture, kakausapin yung both sides na nagkaroon ng problema. And kapag hindi na-settle doon, at gusto talaga nung naagrabyado, yung nagawa ng problema, and legally speaking, ay talaga namang akusado yung isa, well, I believe, ano naman siya, lawful naman siya, kasi sa batas natin, nagkasala talaga siya ng na maaring pumasok sa paghahatol ng government. So, again, kung yung tao na yun ay masasabi natin na gospel saturated siya, may mamamangha ka kapag yung nakaranas nun ay mapapatawad niya yung tao na nakagawa nun sa kanya. Dahil doon, mas makikita mo talaga na itong taong ito is maaring ganun na lang katindi yung pagkakaintindi niya sa pagpapatawad ng Diyos sa kanya, na even yung mabigat na kasalanan na yun ay kaya niyang patawarin dahil maaring sinasalamin niya yun sa pagpapatawad sa kanya ng Diyos. Pero kung isasampa niya yun, and sabi ko nga kung valid yung reason, may batas na nakasuhan yun, well, I believe na okay yun sa maayos na pamamaraan na gagawin. Pero kung walang pag-uusap at dire-diretso agad na pagsampa, dun talaga mas lalaki yun at i-risk ng mga na-involved doon yung gospel na nadala-dala nila. I hope you get my point po din. Natatanong ko kasi alam mo nangyayari gano'n talaga. Reality na nangyayari po. So, yung sabihin, kung mangyayari po yun, pero kung affect po yun, effect po sa gospel. Yeah, actually, malaki talaga ang epekto nun kapag, sabi nga kanina, di ba, nung nagdedemandahan na yung mga Corinthian church, yung Corinthian believers doon, dahil sa kanilang mga problema, ang concern ni Paul, yung witness nila, yung gospel na daladala nila, maapektuhan yun dahil nga sila nagtatalo-talo. So, ganun din. Kung makikita yun ng mga tao, syempre, maaring yung judge, yung kakapit ng kaso na yun, unbeliever, and malalaman na sa loob ng church, magkakasama pala sila. Syempre, apektado yung intindi ng tao na yun, na ganyan pala sa inyo, na kayo nagkakaroon ng problema. Ba't ganyan, di ba? Ba't ganito? Halimbawa din natin, yung mga kilala natin, pag yung pastor na involved sa isang problema, halimbawa, sa isang pagpatay o hindi naman kaya sa sexual immorality, di ba, subject, hindi lang yung church. Sa kahihiyan, kung hindi pati na rin ang ibanghelyo na kanyang daladala. Gospel ka pa, Bible ka pa.
eh yung buhay mo naman eh hindi naman ganun ka. So ganun pa rin, your testimony ay very important siya kung saan mas magbibigay ba yan ng testimony talaga na yung gospel ay nagbabago o yung testimony mo is may mapupula pa yung ginawa ng Kristo. So very crucial siya pagdating po doon. Any question po? So, motivation po. So, napaka-importante at kinahanglan talaga natin pagtuon natin bilang Kristiyano. Kasi, kung lang po natin ay humantong sa korte, talagang masisira po ang church. Yes po, Lok. Hindi po sasampag. Yun naman po talaga yung talagang kailangan na maiwasan natin sa ating iglesia, no, na humantong pa sa ganoong ano. Kaya nga mahalaga, laging nandyan yung pastor sa panahon na may sigalot sa loob ng iglesia between members. Yan, papasok yung counseling ng pastor, papaano niya ngayon i-handle yung mga ganong bagay. And walang iba kung hindi laging ano ba yung sinasabi ng Bible doon sa kalagayan nila. So, doon pa rin naman babalik ano yung sinasabi ng Bible sa problema na kinakaharap nila. Kaya maganda rin talaga kapag ang mga membro ay saturated sila ng gospel, makikita mo doon yung pagpapatawad nila sa isa't isa, na willing silang i-sacrifice yung kanilang mga sariling karapatan para lamang sa ikabubuti at ikatatahimik ng pagsasama nila sa loob ng iglesia. Not in a sense na kakainin o kakatayin mo na lang lagi yung konsensya mo. Kung hindi, in a sense na yun yung pagmamahal, yung unconditional love na naranasan mo sa gospel na tatanggap mo dahil kay Kristo. Yes, di ko. Next, brother, Eric? Actually, lang po with regards to that, since nasabi mo na nga that mahalaga yung counseling ng pastor. Kapag po dumating sa punto na nagkalimandahan talaga, let's say, pwede ba natin masabi na hindi naging sapat yung counseling or nagkaroon na ng pagkukulang yung pastor regarding the counseling? Well, thank you brother Eric. It depends naman kasi no kung paano. Siyempre, alam naman natin makasalanan pa rin naman ng mga tao kahit alam mong mga believers na yan, talagang kapag pinakitaan mo na ng mga Bible verse yan, na mga counsel na magmumula sa scripture, pero kung gusto niya pa rin ipaglaban yung karapatan niya, yung pride niya, hindi mo na kontrolado yun eh. Talagang ang Panginoon na lang yung magbabago doon at mangungusap doon sa tao na yun para siya ay, alam mo yun, mas makita niya kung ano yung tamang gawin doon sa mga bagay na yun. Pero kung yung tao na yun ay binigyan na ng malinaw, maayos na counsel ng pastor niya, na halimbawa may problema na meron ako narinig, magpapakasal na sila, pero dahil nga unbeliever yung babae, yung lalaki unbeliever, yung babae ay believer, nung kinausap siya ng pastor niya, sinabihan siya ng pastor niya na hindi ako pabor sa inyo, ito sinasabi ng scripture, mali yan, hindi yan yung kalooban ng Panginoon dahil malinaw na dapat believer sa believer, parehas nagpo-possess ng gospel. Biblical yun, counsel na tama yun, pero dahil anong kanta ng parokya? Hindi kami makikinig sa mga payo nyo. Puso ko ang susundin ko dahil mahal ko siya. So, nagpakasal sila at yun yung ginawa nila. Nagkulang ba yung pastor? Well, hindi. Talagang binigay niya lang yung tamang counsel sa kanila. Nanindigan siya doon and pananagutan na nila sa Panginoon yung ginawa nila ngayon. So, ganun din. Pagdating sa pagbibigay ng counsel, laging dapat ay biblical yung ibibigay ng counsel ng pastor. Para nang sa gayon, kapag dumating yung time na bakit ganun yung nangyari, maaaring dahil hindi na nila sinunod talaga yung scripture. Kaya yun yung naging sitwasyon nila. So, I hope na yun yung makikita natin doon. Meron pa po ba? Any question? Yes, Brother Mar. Hanggang muli, yung Diyos pa rin ang nagpapasya.
mga nangyayari dito sa hindi ka natin sila napapalis, ang Diyos ang nagpapalis sila ay maalis, hindi pa sa ibang timbahan, kung saan gusto nila. Yun ang nagiging paris. Yeah, thank you po. Thank you po sa ano. Anyone? Anyone pa po? Sige po. Stelionor. Brother Moran, ang Panginoon po ang siyang nagpaplano ng buhay natin. So, lahat ng mga bagay ay walang nililipid sa kanya. Yung pag-alis ng member o lahat po yan may plano ng Panginoon. Kung doon po sila ginagamit ng Panginoon, so maybe, Ayun po. So, salamat po sa Panginoon no, dahil totoo yun sa mga sinasabi po natin na lahat ng nangyayari sa loob ng church is kontrolado yan ng Panginoon. May nawawala, may dumadating. That's part of His sovereignty and His providence sa atin bilang isang iglesia. And ganun talaga, may mga ganung sitwasyon talaga sa loob ng iglesia. Sabi nga ng professor ko na dapat ang pastor handa siya na maiwan. Dahil part daw yun ng buhay ng pagpapastor. No? So talagang may mga ganoong sitwasyon. Pero di natin alam na kung well-saturated naman ng gospel ang iglesia, yan yung kagandahan kapag ang iglesia napapakain yung mga membro ng salita ng Panginoon. Sino ba namang tupa na dito ay lumulusog ka, aalisan mo yung kawan na yun. No? So yan yung problema. Marami sa mga people na umaalis sa church is because hindi sila nakakakain ng maayos. Ibig sabihin, yung pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi ganoon, hindi sapat. Kumbaga, dahil nga yung nangangaral ay hindi na nagtitiis, hindi na nagtatrabaho para magturo, para mangaral, maraming membro ang mga umaalis. Pero again, isang portion lang yun sa loob ng iglesia. Sabi ko nga, meron pa rin responsibilidad ng mga membro na huwag lagi nating isisisi sa mga nagtuturo o sa ating pastor lahat. Kung hindi, tignan din natin, ano ba yung ginagawa ko sa loob ng church para ang church ay mas lalo pang mag-grow, mas lalo pang maging united sa pananampalataya. So, laging may trabaho kasi nga body yan. Hindi pwede na isang kamay lang yung gagalaw kung hindi buong katawan dapat yung gumagalaw dyan. Okay, so kung wala na po, we thank the Lord dahil nasimulan natin itong bagong topic natin na third mark of the health of a healthy church member. So Lord willing, next Sunday titignan natin paano ba ako lalago sa gospel. Ano ba yung dapat kong matutunan, ano ba yung dapat kong gawin para maging saturated ako ng gospel. So I encourage everyone na makisa sa ganitong klaseng pag-aaral. No? So tayo po may manalangin. Let's pray. Father, we thank you sa umagang ito. Salamat po sa mga discussions. Salamat sa aming mga natutunan mula sa inyong mga salita. And we thank you din, Lord, sa libro na aming pinag-aaralan na siyang nagbibigay sa amin ng tamang prinsipyo na kung paano ang isang miyembro ay lalago sa kanyang pananampalataya. But again, Lord, we know that even mapag-aralan namin itong mga bagay na ito, kung hindi mo kami tutulungan, kung hindi mo sa amin ipapaintindi at bibigyan kami ng kakayahan na mas mag-grow pa sa aming pananampalataya, hindi ito mangyayari. Kaya naman we rest our hope na mas matuto pa sa iyong biyaya lamang, Panginoon. We know that it is only by your grace kung paano ang isang Kristiyano ay mas lalago sa kanyang pananampalataya. And ang iglesia ay inyong patuloy na palaguin. Patuloy niyo po kami hamunin na mas makilala ka pa at paglingkuran ka namin na naaayon sa iyong kalooban. Lord, ihanda niyo kami at ikaw lamang po ang siyang naitaas sa aming pag-aaral. In Jesus' name I pray. Amen.